Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title: Marcos Jr. nasobrahan sa puyat dahil sa sobrang sipag. Palasyo. Nilinaw ng Malacanang na posibleng dulot ng sobrang pagod at puyat ang naging discomfort na naranasan ni Pangulong Marcos Jr. dahilan upang siya ay pansamantalang sumailalim sa medical observation. Ayon kay Yusek Claire Castro, Palace Press Officer at PCO, kahit madaling araw ay patuloy pa rin nagtratrabaho ang Pangulo, kaya't hindi umano nakakapagtakang makaranas ito ng matinding pagod. Sabi ni Castro, kahit na madaling araw po ay nagtratrabaho pa rin ang Pangulo. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtratrabaho. Bilang precautionary measure, dinala si Pangulong Marcos sa St. Luke's Medical Center kung saan siya monitor ng mga doktor. Kinumpirma ng palasyo na stable ang kanyang kondisyon at wala ng komplikasyon. He has been discharged and he is back in Malacanang. Yan ang pahayag ni Yusek Claire Castro. Okay. So, first time, ulitin ko. First time na umamin ang palasyo na masama ang kalagayan sa kalusugan ng Pangulo. At ang dahilan kuno, sobrang sipag, sobrang puyat, sobrang pagod. Wow, palakpak naman yan. Salamat po, Mr. President, sa inyong sipag, sa inyong sakripisyo sa bayang ito. Sana mahalin kayo ng mas nakakaraming Pilipino dahil sa ginagawan nyong sipag, pagmamalasakit sa taong bayan. Kailan pansinin ninyo yung reaksyon ng taong bayan. Tingnan ko yung mga post, yung pagka-hospital niya. Okay, ito yung GMA News ang unang nag-post na under medical observation si Pangulong Marcos. After 3 hours, ang nag-react is 16,000. 13,000 ang tumatawa. 2,400 ang nag-like. 3,900 lang ang nag-care. So, anong porsyento ito? Mga 85% ng mga nag-react is tumatawa. Anong ibig sabihin nun? Masaya sila na ganun ang nangyari sa Pangulo dahil tumatawa eh. Di ba pag mahal mo ang isang tao, pag nabalitaan mo na hindi na magandang kalusugan, dinala pa sa ospital, di ba mag-alala ka, mag-care? Kakaunting nag-care 260 plus lang. Ang tumawa, 13,000, parang ulit na yung nangyari kay late Congressman Romeo Acop na maraming natuwa sa pagpanaw niya. So, James Evan Feliciano, I was alive in 1984. Senior citizen ito. During this time, news came out that the president checked himself into V. Luna for his annual physical and was given a clean bill of health. Just saying, history has proven that it can sometimes repeat itself. 1984. CG, sabi niya, how many days or week
may the incumbent Vice President may take over in accordance with the law. Any objective lawyer here? Baka totoo ang hula niyan. Rudy Baldwin. Sino ba yun? May hula daw eh. may hula tungkol dyan. Ano pa? Ito, Sidney Wade Go. My God! One of Rudy Baldwin's predictions is about to be true. Hindi ko alam itong Rudy Baldwin's na hula. Joel Mercado, Kara's death note in effect. Ano pa? Johnny Del Bucales, Auntie Claire to the rescue. Maymay say, hala, another birthday wish granted? Sana nga. Ito na nga. Ino-open up nila si di ka ha nasobrahan hipak o na di kaya na overdose. Ganon ang tanong ng taong bayan. But to me, he is still our president. Kaya ako, I wish him well na sana magkaroon siya ng magandang kalusugan, makarecover siya. Talagang ganyan ang trabaho ng presidency. Maalala ko si Tatay Digong noon. Ganyan din siya. Sinasabi niya, ang hirap maging presidente. Tapos, wala pa, puros batikos ang nakukuha mo. Walang gratitude. Kaya ayaw ko na magpresidente ang aking anak, si Inday Sara, sinasabi niya noon. Kaya lang, mas matanda si Tatay Digong. Wala akong maalala na si Tatay Digong. Kahit sa hirap ng trabaho rin niya noon, may pandemic pa yun ha. Dinala siya sa St. Luke's. Ito ang ating presidente, sobrang sipag daw eh. So, sana mahalin kayo ng taong bayan, Mr. President, sa inyong sobrang sipag, malasakit sa pagtatrabaho. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas magandang tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ihatag nga yero. Mauna gid ni ang balay sa natagaan na mo yero. Una na gid ni ang itsura sa ilang balay sa gawas nga bahin. O karon ate mo sulod ko si mong balay. O mauna gid ni ang itsura nga tunnel bag lang ang ilang atop. Mga buslot o mga ang ilang yero. Mga dako na gid kay og buslot. Kuan giling ka te pilan ide ito ate pila na nakatuig imong balay 4 years upat na katuig upat na katuig sumo nga inani na nga ang iyang itsura oo sa upat katuig wala pa gid mo sukad nga nakapuli og atop wala ba kay nga naman ate sukad nga upat na katuig wala pa mo nakapaltugero manggod tungod sa kalisod akong bana sa naoperahan na nakabalik mi sa zero. Nakabalik mo sa zero. So ikaw lang pirmi ang gapaning kamot. O makatrabaho na akong bana pero dili gid kaayo kay opera naman siya sa 2022. So ikaw ra gapangita. Sulisod gid kaayo tiba. Lisod kaayo. So makahilak gyud ta sa kalisod nato ba nga karon
bag-o para matagi mo og yero sa inyong paganto sa ulan. Lagi kay dili kay ko pagkakuan pang refresh among balay kay na ako eskwela lang upat ka buok tulo akong high school. Tapos Mm. na pa ko'y anak nga kuan ay kapansanan kada adlaw minimum gyud niya 50 pa eskwela sa tikalaan. Mm. Dili siya pwede maka-eskwela kung walay 50 kada adlaw. So unsa dayto imong trabaho ra? Karon ang akong trabaho magsanggi, magmuso ko usay abono bisan palalaki nga trabaho usay makatrabaho ko kay tungod sa kalisod kay daghang kay mga eskwela. Sabot na Mm. to akong eskwela nga dalaga nga graduate nga grade 10 ani. Sugod hadto 18 years old na si aning May 2026 na. Sige ra gaplitihan kada adlaw minimum gud 50 so kada adlaw ko gamuso gaiplitira palit ra kuan nila bugas para lang gyud nga maka-eskwela akong mga anak. So salamat kayo te.